Inaresto at hindi voluntaryong sumuko si Senador Jinggoy Estrada. Ito ang pahayag at paglilinaw ni DILG Secretary John Vic Remulla. Ayon kay Secretary Remulla, bagamat hindi pumalag pero pagkatapos na matanggap ng PNP-CIDG ang arrest warrant ay agad na pinuntahan si Senador Jinggoy Estrada sa kanyang tanggapan dyan sa Senado sa Pasay City kasama ang mga operatiba ng PNP-CIDG upang isilbi ang naturang warrant of arrest. At approximately 3:30 p.m., I arrived at the Senate to implement the warrant of arrest. Wala nang pong maganap na nangyari. Sumama po si Jinggoy. Binasaan po siya ng Miranda rights niya kasama kanyang abogado. Naintindihan niya. Tinanong sa kanya kung naintindihan niya kung anong ang charges laban sa kanya. Sabi niya naintindihan niya. Mapayapa siyang sumama dito sa CIDG, pinroses, inaresto. Voluntaryong sumama ho sa mga tauhan ng CIDG at DILG itong si Senador Jinggoy Estrada matapos ngang ilabas ng Sandigan Bayan ang panibagong arrest warrant. Kaugnay ito sa kasong plunder na kanyang kinakaharap. Non-bailable po, hindi po makakapaglagak ng piyansa dito po sa kasong plunder na kinakaharap ng senador. At ito po ay may kaugnay sa umano'y 573 million pesos na kickback mula sa manumalyang flood control projects. Inaasahan namang lalabas ng commitment order ang anti-graft court kung saan ipipiit ang mambabatas, kaya alamin natin ang kaganapan mula sa Sandigan Bayan. Live mula kay TJ Mendoza. TJ, anong latest dyan? Alex, 5 minuto nga bago mag-alas 6 ngayong hapon ay dumating dito sa Sandigan Bayan si Senator Jinggoy Estrada kung saan inaasahan ang kanyang return of warrant dito nga sa Clerk of Court ng 5th Division na naglabas ng warrant of arrest sa Senador dun sa kanyang kinahaharap na plunder. Kung makikita ninyo dito sa aking likuran ay dumating kanina yung Senador kasama ang kanyang pamilya at ang legal counsel at hinihintay pa natin ang kanyang paglabas. Ngayong hapon kasi naglabas ng warrant of arrest, Alex, ang Sandigan Bayan 5th Division laban sa Senador. Nag-ugat ang arrest warrant sa kasong isinampa ng Office of the Ombudsman. Tumanggap raw kasi ng kickback si Estrada sa mga flood control projects ng gobyerno. Ang halaga ng kickback umaabot sa 573 million pesos. Kasong plunder at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang kinahaharap ngayon ni Estrada. Nakapagpiyansa na ang senador sa kasong graft noong Biyernes sa halaga 90,000 pesos pero sa rekomendasyon ng Office of the Ombudsman dito sa kasong plunder, no bail ang isinampa kay Estrada na nairaffle dito sa 5th Division. Inaabangan natin ngayon kung mapipiit si Estrada sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City kung saan nakapiit rin si dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. at ilan pang DPWH officials kagaya ni Bryce Hernandez na dawit rin sa anomalya ng flood control projects. Sa mga oras na ito, Alex, ito yung sitwasyon ngayon dito sa aking likuran. Nakaabang ang mga miyembro ng media sa paglabas ng ni Senator Jinggoy Estrada at ngayon pa lang din natin malalaman yung commitment order kung doon matutuloy si Senator Estrada. Pero una nang nabanggit dati ng Department of Interior and Local Government na kaya inihahanda yung New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City ay para nga doon sa mga personalities na madadawit dito sa anomalya ng flood control projects. Pero kanina, Alex, mabanggit na rin natin na bago pa man dumating dito si Senator Jinggoy Estrada ay namataan rin natin dito sa Sandigan Bayan premises si District Engineer Cortuna, isa sa mga co-accused at nakasama din dito sa warrant of arrest na inilabas dito laban kay Senator Jinggoy Estrada. Hindi pa tayo nakakukuha ng impormasyon sa Clerk of Court ng Sandigan Bayan kung si Cortuna ba ay kusang sumuko dito rin sa Sandigan Bayan. Yan muna ang latest mula rito sa Sandigan Bayan. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, TJ, dun sa 5 dapat ay aarestuhin na ng CIDG, according sa DILG, ay 2 yata ang sumuko dyan sa Sandigan Bayan, yung 2 dating district engineer. Bakit isa lang yung nabanggit mo?
Alex, yun yung confirmation kasi dito sa Sandigan Bayan na yung isa pala na nakikita natin dito kanina sa loob ng 5th Division na si Cortuna, siya pa lang yung nakita ng mga media at yun ang kinumpirma ng Clerk of Court. Hindi pa namin natatanong kung sino pa yung isa na wala pang confirmation sa pangalan pa ng isa na sumuko dito. Pero dun sa 5 co-accused o dun sa 4 na co-accused na Estrada, si dating DPWH Manny Bonoan ang sumuko sa CIDG at si Cortuna naman ang nagtungo dito sa Sandigan Bayan. Alex. Okay, siguro panghuli, TJ, ano ang dahilan kung bakit tumatagal? Kinakausap ba ng kampo ni Estrada ang Sandigan Bayan commitment order? Alex, kanina medyo matagal yung pagpasok nila kasi maraming miyembro ng media na gustong kumuha ng statement doon sa senador at magbigay o kumuha ng komento. Pero ngayon, di ko pa nakita o masilip kung anong kaganapan sa loob. Pero kung ang susundan lang natin ay yung nabanggit sa atin kanina ng mga taga-Sandigan Bayan, ng Clerk of Court, return of warrant lang ang naka-schedule sa kanya ngayon. At kung meron na sa kanyang return of warrant, susunod na dyan yung kanyang commitment order at doon na maipipiit sa nakalagay sa kanyang commitment order na kung saan mang city jail mapupunta ang senador. Oo. Habol ko na lang. Ano ba latest kay former DPWH Secretary Manny Bonoan? I understand, nagsumuko rin daw to sa CIDG. Tama ka, Alex, nung matapos niyang sumuko sa CIDG kanina ay wala pang nakukuhang impormasyon. Kanina sinubukan din natin siyang i-contact pero no reply ang natanggap na, o wala tayong natanggap na reply mula sa kanyang panig. Kung kaya inaabangan rin namin sila dito kung sakali man na magkakaroon din siya ng return of warrant dito ngayon sa Sandigan Bayan. Alex. Okay, sige, babalikan ka namin dyan. TJ Mendoza, kung maglalabas na ang Sandigan Bayan ng commitment order kung saan siya ipipiit pansamantala. Maraming salamat sa iyo, TJ. At sa kaugnay na balita, nilinaw na Senador Jinggoy Estrada at binasahan ng kanyang mga karapatan bago ito nagsagawa ng press conference sa Senado kung saan inanunsyo niya ang kanyang voluntaryong pagsuko. Kunin natin ang buong detalye sa live report ni Vic Saminta. Vic. Ali, inaresto at hindi voluntaryong sumuko si Senador Jinggoy Estrada. Ito ang pahayag at paglilinaw ni DILG Secretary John Vic Remulla matapos na isagawa yung booking process kay Senador Jinggoy Estrada sa isang press conference dito mismo sa tanggapan ng PNP-CIDG sa Campo Crame. Ayon kay Secretary Remulla, bagamat hindi pumalag pero pagkatapos na matanggap ng PNP-CIDG ang arrest warrant ay agad na pinuntahan si Senador Jinggoy Estrada sa kanyang tanggapan dyan sa Senado sa Pasay City kasama ang mga operatiba ng PNP-CIDG upang isilbi ang naturang warrant of arrest. Narito ang naging pahayag ni Secretary Remulla. At approximately 3:30 p.m., I arrived at the Senate to implement the warrant of arrest. Wala nang pong maganap na nangyari. Sumama po si Jinggoy. Binasaan po siya ng Miranda rights niya kasama kanyang abogado. Naintindihan niya. Tinanong sa kanya kung naintindihan niya kung anong ang charges laban sa kanya. Sabi niya naintindihan niya. Mapayapa siyang sumama dito sa CIDG, pinroses, inaresto. Yan ang bahagi ng pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla sa isang press conference matapos na sumailalim sa booking process si Senador Jinggoy Estrada. Maliban kay Senador Estrada ay nagpunta rin dito sa PNP-CIDG headquarters sa Campo Crame si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan dahil kasama rin siya sa arrest warrant na inilabas ng Sandigan Bayan 5th Division kaugnay ng kasong plunder na kanilang kinakaharap. Yung tatlo pa na opisyal ng DPWH, sina Engineer Cortuna, Engineer Bulusan at Engineer Gonzales, inihayag ni Secretary Remulla na accounted na sila lahat at sila ay dadaan din sa tamang proseso at dadalhin sa Sandigan Bayan para sa kaukulang commitment order kung saan sila idititine habang dinidinig ang kanilang kaso.
Balik sa inyo, Ali. Okay, hindi ko makuha yung punto ni Secretary Junvic Remulla na hindi. So, ang punto kasi ni Senator Jinggoy is he did not seek protective custody ng Senado, 'di ba? Katulad na ni Senator Bato. Siya ay talagang nung siya ay when the warrant of arrest was served, he voluntarily surrendered. Wala na siyang ginawa pang iba tapos hindi nga siya sasahod, 'di ba? So, meron bang may contradiction ba dun sa kanilang pahayag? Parang lumalabas sa Ali, sa panig ni Senador Jinggoy, voluntaryo siya. Pero ang treatment ng DILG, arrested siya. Dahil pinuntahan siya, isinilbi yung arrest warrant, bagamat walang resistance. Dahil yun naman ang kanilang usapan, ang tawag ni Secretary Remulla, he was arrested, Ali. Oo nga, I don't see the point kasi paglabas sa warrant of arrest. Ay nako, so anyway,